Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa pagkakataon nito meron akong episode para sa inyo. Ito ay isang pahayag ng isang pastor protestante na nagkatoliko. Pakinggan natin ang kanyang, ito ay si former pastor John Calonia. Isa siyang former Protestant pastor at TV evangelist. Pakinggan natin kung ano yung kanyang testimony ng kanyang conversion. Ito siya ay nasa wikang Bisaya, kaya ako nandito ngayon kasi ako siyang itatranslate sa wikang Tagalog para maunawaan ng karamihan. So, pakinggan natin siya. Ugar dinamita ti katatest aditias ala hypothesis. Usa ka Griego nga pinulungan nga kung hubaron sa Latin nga pinulungan nagingon nun inim pusumos ad liquid adversus veritatem sed pro veritate. Nga kung hubaron sa Espanyol nga pinulungan nagingon porque no podemos hacer nada contra la verdad sino solamente a favor de la verdad. Nga kung hubaron sa atong international language nagingon for I can do nothing against the truth but for the truth. Nga kung hubaron sa atong national language nagingon sapagkat ako'y walang magagawa laban sa katotohanan kundi ang pag-anib sa katotohanan. Nga kung hubaron sa atong mga Bisaya nagingon kaya wala ko'y mahimo batok sa kamaturan kung dili ang pagdapig sa kamaturan. Mga kaigsunan kay inyong ubos nga alagad Brother John Calonia, kanhing pastor o former Protestant pastor and TV evangelist. Yun, so doon wala na kung kailangan pang i-translate doon dahil tinanslate na po niya sa wikang Latin, then Spanish, and then English, then Tagalog, then Bisaya. So wala na kailangan pang i-translate doon dahil tinanslate niya bawat lingwahe nung kanya sinabi na wala tayong magagawa para kalabanin ang katotohanan bagkus tayo ay makiisa sa katotohanan. Ngayon, at ipakinggan yung kanyang conversion story. Siya ay isang dating Protestant pastor na naging TV evangelist din. Narito ating ito pagpatuloy. Kanito mga kaigsunan ng akong trabaho, maugid ang pagguba, pag-atake sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ang dati daw niyang trabaho ay ang sirain o gibain ang mga pananampalataya na patungkol sa Katoliko. Hinoon, usa ko ka binunyagan nga membro sa simbahang Katoliko sa bata pa ko. Nung bata pa siya daw ay nabautismohan o nabinyagan sa simbahang Katoliko. Pag-abot na ko mga kaigsunan og teenager na, nasangyawan ko sa amahan sa akong amigo nga usa ka pastor. Nung siya ay nasa teenager na, siya ay napangaralan ng tatay ng kanyang kaibigan na isang pastor protestante. Gisangyawan ko mahitungod sa pulong sa Ginoo, gipabasa og Biblia. Binasahan siya ng Biblia. Unya matud pa mga kaigsunan, John, basaha ang Biblia, mutuo ba kag pulong sa Ginoo kung mutuo? Sinabihan siya kung naniniwala ka ba sa Biblia? Basahin natin ng Biblia. Tinanong siya, naniniwala ba siya? At nasagot niya, naniniwala siya. Ipabasa ang Exodus Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pinabasa sa kanya ang Exodo 20,
3 hanggang 5. Yung patungkol sa rebulto. Ayaw pagbuhat og larawan sa Dios. Mo hinungdan mga kaigsunan, lakturon ko lang, pila ra man ang akong kahibalo sa akong pagkakatoliko kaniadto, mo hinungdan nga dali ra kay ko nakabig sa protestante nga tinuhan. Yan. So, pinasahan siya. Ang sabi doon, wag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, at dahil kulang ang kanyang kaalaman sa patungkol sa aral ng Katoliko, ay madali siya na paniwala ng naturang pastor, kaya iniwan niya ang Katoliko at umanib sa pananampalatayang protestante. Niabot ang punto mga kaigsunan kato ang pinakauna nako nga nahimo nga protestante. Yun ang pinakaunang reason kaya siya naging protestante. Isip kabahin sa born again Christian. Ang gitawag kato among denomination ug Assemblies of God. Naging kaanib siya ng Assemblies of God, no? Isa itong branch ng born again Christian. Hindi na kailangan tawagin Christian kasi born again na nga eh. Pero yun ang kanilang explanation. Nahimo ako nga Sunday school teacher, andun nga nahimo nga associate pastor. Siya ay naging Sunday school teacher at naging associate pastor. Karon mga kaigsunan, pagligid sa panahon, nakasulod po na ako sa gitawag nga PCGAMI, Pentecostal Church of God, Asian Mission Incorporated. Dumaan ng ilang taon, ilang panahon, napaanib siya doon sa sinabi niya sa sobrang haba, hindi ko nahabol kung anong simbahan yun. Diin mga kaigsunan, ang akong asawa, since birth, membro ani nga maong simbahan, gikan pa sa iyang ginikanan, gikan pa sa iyang lulog-lula. Yung kanyang napangasawa pala ay member ng simbahan na ito, at saka yung tatay ng kanyang asawa, at saka yung yung kanyang mga lulot-lola ng kanyang asawa, member na sa iglesyang ito. Unya mga kaigsunan, pila ra po'y ligid sa panahon, nahimo po kong associate pastor sa usa ka baptist, ang among Bible school na sa Cagayan de Oro. Ilang taong din ang lumipas, naging associate pastor siya doon sa isang Baptist church sa Cagayan de Oro. Ang Bible school po namo mga kaigsunan sa Pentecostal Church of God, napod sa Baloy, Cagayan de Oro. Meron din silang Pentecostal Church of God doon sa Cagayan de Oro. Karon mga kaigsunan, paglabay sa panahon, nahimo kong magwawali sa TV. Ilang panahon din nang lumipas, naging mga ngaral siya sa telebisyon. TV evangelist. Ginamit ang baruganan nga gitawag mga kaigsunan og sola scriptura. Kanya paniniwala is sola scriptura. Bugtong tinguha niadtong pastor og TV evangelist pa ko, mao lamang ang pagpangatake sa simbahang Katoliko. Ang kanyang main reason sa kanyang pagiging pastor ay atakihin ang pananampalatayang Katoliko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Basta Pastor Sulpo, talagang walang ibang gagawin niya kundi atakin ang pananampalataya natin. Kaya pag kayo pinangaralan ng pastor at ang kanyang intro is pasimple lang naman na wala mo kung inaatake pananampalataya, huwag kayo maniwala dyan. Dahil darating ang panahon, talagang titirahin kayo niyan. Gani mga kaigsunan, hatagan tamog sampol kaniadto sa pastor pa ko, sa magwawali pa ko TV, kanunay mo atake sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko ug mga kaigsunan, mutuon unta si Pastor Jun Calunya nga tinuod ang kitudlo sa simbahang Katoliko. Apan makapangutana usab kita, ngano ang simbahang Katoliko nagtudlo nga si Maria kanunay nga unay. Tungod ka na mga kaigsunan, kay isa sa dogma nato mga membro sa simbahang Katoliko, gitudlo man ka nato, official teaching, ganing gitawag nga perpetual virginity of Mary. Nung siya ay nasa protestante at nangangaral sa telebisyon, isa sa kanyang mga atake sa Katoliko, itong ating pananampalataya, ating paniniwala patungkol sa perpetual virginity of Mary. Isa ito sa kanyang mga binabanatan dati. Mo hinungdan mga kaigsunan, kaniadto sa wala pa ko nagkatoliko, wala pa ko nibalik sa simbahang Katoliko, isa ni sa akong gatakihon. Unya moingon ko mga kaigsunan, naabare babae nanganak na birhin lang gihapon, kay ang dugma nagingon man nga si Birhen Maria birhin before, during and after the birth of Christ. Mo hinungdan moingon ko while gawalis TV mga kaigsunan, naabare babae nanganak na birhin lang gihapon, nga amo kang silingan wala pa nanganak, dili nagali birhin. Yun ang kanyang isa sa mga pinapangaral niya dati. Ang kanyang paniniwala is
isa sa mga inatake niya yung ating aral patungkol sa perpetual virginity Mama Mary. Ano daw nangyari daw na kung tama ang turo ng Katoliko, paano nangyari na ang isang birhen nang nanganak, birhen pa rin? Kasi isa yan sa mga dogma ng simbahang Katoliko, ang perpetual virginity of Mama Mary. Kasi sa turo ng Katoliko, si Mama Mary ay birhen before, during, and after the birth of Jesus Christ, virgin pa rin siya. Isa yun sa mga nagpagbigay sa kanya ng kalituhan. Kasi yung kanilang kapitbahay, hindi pa nga nanganganak, hindi na virgin. Mo'y hinungdan mga kaigsunan, kani pong daghan kay mga membro natos Katoliko nga way hinanawan, dali ra na mo makabig. Kay kamulong Walis TV mga kaigsunan, diya sa kilid sa screen, naman di among pangalan, naman di among cellphone number. Mo kontak dayon lagi Pastor Jun nung ano kay inana no. Oh. Sa kanyang pangangaral, lalo na yung mga Katoliko daw na kulang ang kaalaman. Sila yung mga target ng mga gaya ni Pastor Jun Calonia. At dahil nasa gilid ng screen ang kanyang pangalan tsaka yung kanyang contact number, kinokontak siya at sinasabi, oo nga Pastor, no, ba't kaya ganyan yung aming turo? Isa lang na sa mga atake. Ang common kay na mga atake mga kaigsunan. Ako personally sa isip TV evangelist pa kaniadto, ang kanunay gatakiyon si Virgin Maria, gatakiyon ang pagtulunan mahitungod sa larawan, kay Diyos lagi daw ang kasimbahon sa mga membros Katoliko. Unya gatakiyon mo kaniadto kaning about sa purgatorio, unya mo atake mi ngano mo agi pagdaghan kaayo nga agianan para maluwas nga nagingon ang John 14:6 nagingon, I am the way, the truth and the life. Matud pa na Ginoong Hesukristo, ngano daghan pa kay agian ng Katoliko. Isa sa kanya mga inatake dati yung katuruan tungkol kay Mama Mary, yung sa larawan, yung sa bakit daw marami dinadaanan ng Katoliko, kaya halimbawa yung mga santo. Ngayon sinasabi daw sa Biblia, sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Pero ang Katoliko, bakit ang dami pa mga santo na dinadaanan? Isa yun sa kanyang mga atake dati. Mao na ang pipila lamang sa akong mga pamaagis pag-atakis Katoliko kaniadto mga kaigsunan. Yun lamang ay iilan lang sa kanyang mga paraan para atakin ng simbahang Katoliko ang ating pananampalatayang Katoliko. Apa lagi, kay diya sa amo isip magwawali sa TV, dili man may pawalihon mga kaigsunan, kung dili i-check una sa among senior pastor. Ang problema lang daw sa kanila is hindi sila pinapayagan na mangaral sa TV kung hindi idadaan sa checking ng kanilang senior pastor. Tan-awon sa una ang among gihimo nga sermon. Kaning gitawag na mo nga among script. So, titingnan muna ng kanilang senior pastor ang kanilang ginagawang script bago sila mag-sermon. So, sa kanila, scripted pala. Kaya basig unya, nga among nabuhat nga script diya sa TV, dili haom o dili according sa among pagtulunan. Baka kasi yung kanilang ipinapangaral sa TV ay hindi tumutugma sa kanilang opisyal na aral. May hinungdan nga mahilig ko mag-research. Yan ang reason kung bakit mahilig siya mag-research. Usa kay gayon na mga kaigsunan, namang ko'y coach sa chess player man ko, din sa Taguluan National High School. One day daw, yung siya ay isa kasi sa mga player ng chess sa kanila sa high school. Si Mr. Ronald Ignacio, sa magtutudlo sa Taguluan National High School. Dili man siya makikidebate sa akong mga kaigsunan, kaya ako, trabaho na ko ang pagkadebatidor kay Pastor man. Ayaw daw makipagdebate sa kanya dahil siya, ginagawa niya as a pastor, is debatidor talaga siya. Siya, isip man tutudlo, trabaho po niya magtudlo lang. At siya naman, yung kanya namang sinasabing teacher sa high school, trabaho nito ang magturo, kaya magtuturo lang siya. So wala nakikidebate, gitagaan ko niya ang magasin, ang tawag sa magasin mga kaigsunan, ang title ato, ang magasin do siya sa Katoliko, ang title, Know the Truth. So ang ginawa pala nung kaibigan niyang teacher, binigyan siya ng ng magasin na Know the Truth. Kung ano yung magasin na nakapag-convert kay yun, si Alfie Angeles, yun din ang ibinigay kay Pastor Jun Calonia, yung Know the Truth. So akong gitanaw mga kaigsunan, akong gitanaw, gipakli-pakli, gibasa, gitunan, sa tinguha nga makakuha na po kung mga bago nga idea para asa na po ako atakihon ng simbahang Katoliko. So tinanggap niya magasin, binasa niya, pinag-aralan niya para makakuha siya ng para baka sakali makahanap ng butas kung magkaroon siya ng panibagong ideya kung paano atakihin ang pananampalatayang Katoliko. Wa damha mga kaigsunan,
akong napaklian usa ka pangutana, akong nabasahan nagingon, who made the Bible? Kinsa daw kuno ang nagmugna sa Biblia? Yan, usa na sa iyahang kuan niya, usa ni sa isa to sa kanyang napansin nung siya nagbabasa yung article doon na Who Made the Bible. Unya na malandong ko kay di man mahitabo mga kaigsunan nga ang Biblia gikan sa langit diretso nahulog sa disyuta. Buo, kumpleto na Biblia na. At kanya napagtantuhan, hindi naman pwede mangyari na ang Biblia bumagsak sa lupa, galing sa langit na buo na. Hindi para bang pananampalataya sa sa Quran, ganyan ka sa Quran, di ba? Galing kay Allah, binaba, yun na, buong libro na. Pero ang totoo, hindi. Isinulot pala yun ng mga sahaba, sa mga sahaba ni Muhammad. Ang nagsulat, diniktet daw ni Muhammad, yun ang reason kaya nagsulat ng aklat na Quran. Hindi naman daw pwede mangyari na mula sa langit bababa yung Biblia buo na. Hindi daw pwede mangyari yun. So naadoy instrumento So kaya meron talagang instrumento sa Ginoo nga iyang gigamit para mahimo naatay na produce karon naatay gitawag nga Biblia karon sa anong panahon. Kaya meron ng instrumentong ginamit ng Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng Biblia sa panahon natin ngayon. Sa akong pagtuon mga kaigsunan, kaya sa among theology sa una, sa protestante ba ko, naman may gitawag nga Professor Jerome. Unya sa akong pagtuki. Nung siya pala ay nag-aaral pala dati sa Bible study, meron sila tinuturo na Professor Jerome. Tuki mga kaigsunan, gitawag po di ay ni sa Katoliko nga Saint Jerome. At sa kanyang pagsasaliksik na natuklasan niya na ito pala tinatawag ding Saint Jerome ng mga Katoliko. Sa amo dili Saint Jerome ang tawag sa mo Professor Jerome. Sa kanila, hindi Saint Jerome ang tawag kundi Professor Jerome. Yan ako po Pero lahi man. Ako lang nagturo mga kaigsunan. Akong nagkaplagan bisan galing kapitulo bersikulo ang hinungdan nga naa ni ang tanan involved nga naay Biblia, ang tanan involved puro Katoliko. Ayan, so na kanya natuklasan na ito pala pati yung mga chapters, mga verses, ito pala ay ang nagsagawa pala, naghirap pala mabuo ito ay ang Katoliko. Ang nagsugo Santo Papa sa simbahang Katoliko. Si Saint Jerome ang hinungdan nga gitranslate into Latina Vulgata. So, ang nag-utos si Pope Damaso at ang nag-translate ay si Saint Jerome into Latina Vulgata. Ito yung sinasabi namin sa inyo. Meron kasi sa debate na naging reklamo kasi ni Rian Fuentes, bakit daw sinasabi daw na nakapag-compile si Pope Damaso, matagal na siyang patay. 380 namatay na si Pope Damaso. Natapos yung 380 ba yun? Kalimutan ko kung anong yung basta namatay si Pope Damaso. Pero, bakit sinasabi na sa kanya na yung pagka-finalize ng Biblia, pag-compile nito, gayon matagal na siyang patay. Nakalimutan ni Pastor Rian Fuentes yung nangyari doon kay Moises. Genesis. Sino ang author nito? Hindi ba ang sinasabi ng karamihan si Moises? Exodo, Levitico, Deuteronomy, hindi ba sa kanya naka-author yung mga aklat na yan? Yang tanong, siya ba talaga ang author niyan? Yan ano ba? Iba ang gumawa pero ina-attribute sa kanya. Bakit? Kasi siya ang nagsimula, hindi lang niya natapos. No? Ito naman tayo ngayon, tayo ngayon sa kay Pope Damaso, siya ang nag-utos. Hindi pa natatapos ni Saint Jerome ang kanyang ginagawa, namatay na si Pope Damaso. Ngayon natapos na ang project. Kanino maa-attribute yon? Siyempre sa nag-utos. Kaya kahit patay na, ang attribution nasa kanya pa rin kasi siya ang nagbigay ng declaration, final declaration sa Biblia, buong Biblia. Hindi Old Testament lang, hindi New Testament lang, buong Biblia. Yan buong Biblia. Tuloy. Nga gitawag na tong Latin Vulgate nga Biblia. Kay lain-lain man ang pinulungan kaniadto. Kunya nahimo sa usa na lang ka pinulungan katong gitawag nga Latin, official nga language sa atong simbahan. Unya mga kaigsunan, bisan gani kining
kining kapitulo bersikulo sila ni Cardinal Hugo de Santo Caro, sila na Archbishop Stephen Langton. In short, ang involved tanan mga kaigsunan sa pagbuhat sa Biblia, Katoliko. Yun. Eto, so ito na ngayon ang ano dito. Lahat para mabuo ang buong Biblia, old in new, hindi old lang, hindi new lang, old in new in one book. Ito yung ating Biblia ang hawak ngayon, one book. Diba? Hindi yan ang ginawa ng mga Hudyo. Hindi Hudyo ang gumawa niyan. Yung one book, hindi ang mga apostol ang gumawa niyan. Tandaan nyo ha, hindi ang mga apostol ang gumawa niyang one book na yan na may old, may new, may Deuterocanon. Hindi ang apostol o ang mga Hudyo ang gumawa niyan. Ang Katoliko. Yung kapitulo, si Cardinal Hugo de Santo Caro, Katoliko. Yung sa verse naman, si Bishop Stephen Langton, Katoliko pa rin. Kung naalala ninyo, tinanong ni Father Darwin si Rian Fuentes kung Katoliko ba si o Protestante. Ang Protestante ba siya o hindi? Ang sagot niya, hindi siya Protestante at lalo nang hindi siya Romano-Katoliko. Yun ang sagot ni Rian Fuentes. Pero, yung sinabi niyang yun, paliko na yun, paliko. Sapagkat naniniwala si Rian Fuentes na hindi lang panahon daw ni Pope Damaso, wala pa daw Roman Catholic. Nakalimutan niya siguro na ang listahan ng Santo Papa ay nasa Roman Catholic. Ang iglesia tinatag ni Kristo, isa lang. Yan, isa lang ang kanyang iglesia tinatag. At pagtatagin ng kanyang iglesia, dumaan yung panahon na nakumpay yung Biblia 405, wala pang split na nangyari. Kailan nang split na nangyari? Sa 1054 na split sa dalawa into Eastern Church and to Western Church. Yung Eastern Church, sila yung tinatawag na Greek Orthodox. Dito namang Western Church, sila yung tinatawag na Roman Catholic. Tanong, tinatanggap ba ng Eastern Church ang Papa? Hindi. Saan nakala niya si Saint Jerome? Siyempre doon sa Western Church, ang Roman Catholic Church. So yan ay isang batayan, Halimbawa ganito, tingnan niyo ha. Catholic Church dyan. Catholic Church from 110 AD, pinagyan ng pangalang Catholic Church, pero yung iglesia nagsimula 1st century. The history of the Roman Catholic Church began in an upper Roman Jerusalem almost 2,000 years ago. Nagsimula sa Jerusalem, papunta sa ang split nangyari 1054. Kailan nilagyan ng Roman ang pangalan ng Iglesia Katolika? Kailan? 1870. Sa madaling salita, nang nakapasok ang Iglesia Katolika sa Pilipinas, ang pangalan niya noong 1521 Catholic Church. So yung Catholic Church na simula noong 110 AD na pinangalanan siyang Catholic Church, papunta sa 1521 Catholic Church lang talaga yan. Catholic Church lang talaga yan. Yung Eastern, naglapit ng pangalan, nag-Greek Orthodox, pero yung Catholic Church na natili pa rin. Pagdating sa 1869, Catholic Church pa rin siya. 1870, doon na unang binigay doon na nilagyan ng Roman. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, as description of Christ Church. As description of Christ Church. Yan pala tatag ni Kristo pala. So hindi pwede mangyari na hindi yan ng Catholic Church. Kaya si Rian Fuentes napapalusot, hindi siya kailanman naging Roman Catholic. Kailan binigay ang pangalang Roman Catholic? 1870. Before 1870, ano pangalan niya? Di Iglesia Katolika lang. Catholic Church lang. Nakapasok sa Pilipinas si Magellan, ang dala niya. Catholic Church ang dala niya. Pero ano nakalagay sa Philippine history? The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion.
Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, the same lang ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church. The same lang yun. Oh, tuloy natin. Mo hinungdan nga ako isip usa ka TV evangelist dala-dala ang baruganan nga gitawag nga sula eskriptura, Bible alone, na malandong ko. Magkahimo ba igsoon? Magkahimo ba ang usa ka maing laki nga mekaniko moingon sa iyang kaugalingon nga mas maayo ko, moayo nining maong makina compare mismo sa nag-imbento sa makina? Oh, ayan, ito maganda yung analogy niya. Tama ba na sabihin ng isang tao, alam ko paano ayusin ang makinang ito. Ako lang ang nakakaalam kung paano ayusin ang makinang ito. Gayong meron pang mas matindi sa kanya at yun mismo ang umimbento ng makina na yon. Sa akong yano nga pang timbang-timbang, sa akong yano nga pang lantaw, mingon ko dili pwede. Sa kanyang iniisip, hindi pwede mangyari yon. Nasasabihin mo, kayo yung tama, sola scriptura kayo lang yung tama, bumili lang naman kayo. Di naman kayo ang gumawa. Bisag kung sa kaming laki anang nga mekaniko, dili gid siya mo labaw kung ikumpara siya dito sa nag-imbento mismo sa maong makina. Oh, kahit nagaano pa siya kahusay, hindi niya pwedeng lagpasan o pantayan man lang yung mismo nag-imbento ng naturang makina. Mo hinungdan mga kaigsunan, dito nagsugod nga na-shaken na akong faith, isip ko sa ka TV evangelist, isip ko sa ka Protestant pastor. Oh, yun ang reason ko bakit na-shaken. Parang umuga yung kanyang pananampalataya. No, talagang may trigger na nangyayari. Nga nagdala-dalas, tinuuhan nga sula, eskriptura. Unya mga kaigsunan, ingon ko ay sa akong konsultahon ako mga senior pastor. Ayan, so sabi niya, teka, wait lang muna ha, wait lang. Konsultahin ko muna ang aking mga senior pastor. Eto, pakinggan ano nangyari. Karon mangutan ko mga kaigsunan sa akong senior pastor, kay moin ko, Pastor, who made the Bible? Ano na may Biblia? Na may mutubag mga kaigsunan. Dili importante kinsay nagbuhat sa Biblia. Ang importante, kita nga mga born-again Christian ang nagtuman kung unsay nakasulat sa Biblia. Ayun, so nilapitan niya kanilang mga senior pastor, tinanong niya, who made the Bible? Ang sagot sa kanya, hindi mahalaga kung sino ang gumawa ng Biblia. Ang mahalaga ay, ang mahalaga dito ay, tayo mga born again ang sumusunod sa mga nakasulat dyan sa Biblia. Tuloy. Lami kay paminahon ang tubag mga kaigsunan, pero kung imog yung pamalandungan, wala agi tubag ang maong pangutana. Maganda daw pakinggan, pero kung uunawain mo ay hindi naman talaga sinagot ang naturang katanungan. Nga naman, kaya ang pangutana, kinsay nagbuhat sa Biblia? Bakit? Kasi ang tanong niya, sino gumawa ng Biblia? Wala man ko nangutana kung kinsay nakatuman. Ang ako sa pangutana ba, ngano na i-Biblia, kinsay nagbuhat? Ang tanong niya, hindi tinatanong kung sino ang sumusunod o sino ang gumaganap. Ang tanong niya, bakit may Biblia? Sino ang gumawa nito? Nangutana ko blain mga kaigsunan, na ana po yung tubag. Ang importante nga wala ta nagsimbag Diyos, wala tayong mga larawan, wala tayong mga rebulto. Yun. Siya ay lumapit sa ibang senior pastor. Tinanong naman niya. Ang sagot sa kanya, hindi mahalaga kung bakit may Biblia. Ang mahalaga, wala tayong rebulto, wala tayong Diyos-Diyusan. Dili man ka na ang akong pangutana. Hindi yan ang kanyang tanong. Dito rin nagsugod mga kaigsunan, nisamot ang akong duda nga ngano inani man eh. Ngano ila mang ituyok-tuyok, ipaliko-liko man nila, ug dili man nila diretso tubago ng maong pangutana. Yon, sabi niya, doon siya nagduda, doon nagsimula kanya pagdududa, kung bakit daw kanyang katanungan hindi sinasagot straight to the point, pagkus ay inililiko-liko siya kung saan-saan. Mao na mga kaigsunan, nga sa akong sikreto nga pag-research, neutral nga pagtuon, sa laktod nga pagkaistorya, ako nakaplagan, without the Roman Catholic Church, there is no Bible. Yan, sa kanyang pag-aaral, neutral na pag-aaral, na kanya natuklasan na kung hindi dahil sa Roman Catholic Church, walang Biblia, walang Holy Bible.
Again, without the Roman Catholic Church, there is no Bible. Walay Biblia kung wala ang Romano Catholic. Kung walang Romano Katoliko, walang Biblia. Tandaan niyo ha, ito ay baka umalma na naman yung mga sulpot na nanonood dyan. Ito yung aking sinasabi. Yung sa debate ni Father Darwin at ni Ryan Fuentes, hindi nagiba ni Ryan Fuentes ang tema. Alam niyo kung bakit? Kasi si Pastor Ismael Bahinting tumawag sa akin. Siya mismo ang nagsabi, hindi nagiba ang tema. Wait lang ha. Ay. Hello. Hello, Bahinting. Dungog ko ni mo? Hello. Dungog ko nimo. Dungog na pod. Dungog ko nimo. Saan bro? Dungog ba ko nimo? Dungog ka na ko bro. Okay. Katubang Katong? Putol-putol mo ni mong tingog, bro. Bro, putol-putol ni mong tingog. Bangin. Balhin ko. Balhin ako. Balik ka na kusog-kusog nga signal, be. Karon ko ari. Katubang debate ni Darwin. Balhin ko. Ako yung balhin. Sige, ikaw balhin. Sana, dungog na klaro di ha? Sige, go ahead. Klaro di. Sige, sulay lang. Katong debate ba ni Darwin Gitgano versus ng Fuentes? Nga naman. Muhang kaistorya adto? Ha? Usa akong kaistorya nako. Wala ang akong kaistorya adto kay nakasabot mo ko sa tema ni para Darwin nga pamatud-an niya nga Katoliko ang nag-compile sa whole Bible. Ang birada ni Fuentes, ari ra siya mag-focus sa Old Testament lang or New Testament lang. Wako kabantay nga iya kay gipangutana siya ni Father Darwin o kanang kundili si Eusebius ang pinakaunang nag-compile sa the whole Bible. Kinsa man. Ang gibasa ni Ryan Fuentes matud pa sa Catholic Encyclopedia, ang mga apostol ang nag-compile sa New Testament. Di mo ito pangutana. Sa lakdo nga pagkasulti, wag siya nahatag o kinsay unang nag-compile sa the whole Bible gawa sa Katoliko. Ako ang komentaryo paminaw Jando. Diyan lang po yung komentaryo naman po. Ako na nang giistorya kang Edgar Laugan o kang Alan Javier. Kung saman. Naminaw sila sa akong komentaryo. Akong komentaryo mauni. Wala maguba ni Fuentes ang tema. Wala maguba ni Fuentes ang tema. Wala maguba ni Fuentes ang tema. Kabalo ko sa tema nga ang pagbuo sa Old and New nga gitibuok na siya nga na-compile as a whole, mautay rumbo sa tema. Ang pangutana ni usa sa pangutana ni Fuentes, mutuo ka ba? Uyon ka ba nga ang Biblia, ang New Testament, Biblia, yes or no? Wrong man to nga pangutana, irrelevant man to, di man to issue sa New Testament. Huwag na kontagda sa moderator. Karon nangutana na pud siya. Katoliko ba ang compile sa Old Testament? Yes or no? Itubag, ang nakaproblema lang ni Darwin, kay nisabay siya, mitubag siya sa irrelevant question dito sa nagkamuritsing ang tubag. Pagka ikalima, nakaamgo si Darwin nga ang tema niya rumbo sa pagbuo, dito na di nakadot si Fuentes. Na magkadima ang pangutana ni Fuentes, hindi siya kadot. Basta sinabi ni Ismael Bahinting na hindi nagiba ni Ryan Fuentes yung tema. Ang isulot nga libro kay gitawag malingin naglibro sa mga libro. Naa na di ang old, naa na di ang new. Tandaan nyo ha, nandyan na yung old, nandyan na yung new. Hindi ginawa ng mga Hudyo at ng mga apostol yan. Tandaan ninyo, nandyan na yung old, nandyan na yung new. Hindi ginawa ng mga Hudyo at mga apostol yan. Karon mga kaigsunan, dito na nagsugod nga
Huna-huna ko, uy. Ngano lagi, no? Ngano kaha? Dito nagsugot ang pangutana. Yun, doon nagsimula nga yung tanong. Oo nga, no? Paano kaya? Paano nga? Pero mga kaigsunan, nasayon ba ka mo nga ako kaniadto isip sakop sa protestante nga tinuhan, isip protestant pastor of TV Evangelist. Dili lang pagpangataki sa simbahang katoliko ang among gapang baton. Naapagid may mga teknik. Posible dagan mas puso actually na nilabay ang panahon eh mo kung enemy number 1 sa mga pastors, mga kaigsunan. Actually, hindi lang sila atakin sa katolikong ginagawa, mayroon din silang teknik. At dumating yung panahon na siya pinag-initan ng mga kasamahan niyang pastor sa protestante. Dagan nga suko sa ako. Marami nagagalit sa kanya. Ako ba gidinay? Ako mga amigo, di na ko ilon nga amigo. Yung kanyang siya, dinidinay na siya, gaya ng ginawa sa akin, dinidinay ako ng mga SDA. Ano? Wala rin tinago chapter. Tapos siya, yung kanyang mga dating kaibigan, hindi na siya kinikilalang kaibigan. Ewan ko lang yung mga kaibigan ko sa SDA tinago. Kung ako ba kanilang kikilalanin pa rin kaibigan, hindi ko na alam. Ako ba, di na ko ilon nga kaila. Yung iba, yan talaga siya kilalanin na parang wala nangyari samahan. Nangasuko sila, kanay mga pipilang nga gipang-reveal na ako, no? Sama sa pag-ingon nga. Nami mga teknik, feeding program, mga bata. Onya, kanon kunuhay na mo. Onya, picture-picturean dayon. Onya, katong mga picture sa mga bata. Amo rin ipadala sa gawa sa nasod. Pagbalik at mga kaigsunan dollars na. Ayun. Yun ang kanilang technique. Feeding program. Papakainin yung mga bata. Tapos yung mga bata pinapakain, pinipicturan. Tapos yung kanilang mga picture, pinapadala doon sa labas ng bansa. At pagbalik nun, dollar na. Inana. Di lang nakupudnganlan ang names ng mga kauban kay analytical man po. Usa na po na nga paninirang puri. Kung ako isulti ang specific nga pangalan, wa mo ko'y katuyuan nga mandaot. So, ako lang i-share ang among mga gapang buhaton. Napay ako isa ka kauban mga kaigsunan dito sa Cagayan de Oro. Thanksgiving. Imbitaron ng mga silingan na mo nga ng puyo diya silingan sa simbahan. Sa kanya kasamaan sa Cagayan de Oro, Thanksgiving, iniimbitahan yung mga naninirahan malapit sa kanilang simbahan. Mga Katoliko, pag imbitaron ni mo kaon, ang Katoliko, iniimbitahan nila sa kain. musugutan sa dilim at tumagina. No, ayun nyo po maniwala o hindi, talagang pupunta yung mga Katoliko kasi iniimbitahan sa kain eh. Dili tanan pero majority. Imbitaron na mo kaon, unya without knowing, akong senior pastor, akong kauban, video na, record na. Ayun, so iniimbitahan, tapos yung kanya mga kasamahan, senior pastor nila, nagbibideo na. Sa ato pag giingon na dito, okay, mauni yung mga tao nga luoy kaayo, kada adlaw na mo ginapakaon, pero kaisa ragod katuragong Thanksgiving. So sila nagbibideo at sinasabi nila, narito na po, ito na po yung mga taong sinasabi namin sa inyo, araw-araw namin pinapakain, pero totoo, isang araw lang pala yung kanilang celebration doon sila napapakain. Kunya katudang ipadala din sa gawa sa nasod. Kunya dito sa gawa sa nasod din, naring mga mag-pledge nga okay, magpadala ko ani, mag-support ko ani. Ang namuluhan, ang pastor. Ayun. Yung namang mga nasa labas naman na naaawa, magpapadala ng magpe-pledge sila, papadala ng pera, ng dollar. Sino daw yung naswertehan? Di yung pastor. Yan ang ginagawa ni Archie Añedes. Ang ginegosyo ang mga membros Katoliko nga walay ginanawan. Ang ginawang puhunan, yung mga Katoliko tao na hindi alam ang nangyayari. Nga among gikabig. Then kanilang kina-convert. Gihimo na mong puhunan sa among negosyo. Ginawang puhunan ng mga Catholic members sa kanilang negosyo. May reklamo kayo? Ha? Umanat kayo, may reklamo kayo, di ba? No nabutan din nga negosyo ang relihiyon mga kaigsunan. Ginagawa nilang negosyo ang relihiyon. Muna nga matud pa daghan gyud karon ang nagbuhat og lain-lain nga denomination, lain-lain nga pundok. Ayun daw, marami nang nagsigawa ngayon ng iba't ibang sekta, denominasyon, iba't ibang grupo. Puro nagdala sa ngalan ni Kristo. Puro lahat nagpapanggap na Kristiyano. So mao gina among trabaho mga kaigsunan. Pero sukad adto mga kaigsunan nga nakabalo ko sa kamatuoran 2010 to nahitabo.
Wala pa ko diretsyon ni balik sa simbahang Katoliko. Ayun, so 2010 niya natuklasan ng totoo pero hindi siya kaagad nagbalik sa Katoliko. Pero nahimo kong blacklisted sa akong mga kauban tungod kay nasuko naman sila sa ako kay mo pastor pa ko pero gatudlo naman ko nga kung atong tahuron ang inahan sa atong kapitan, kung atong tahuron ang inahan sa atong mayor, ngano dili man lugar na to tahuron ang inahan ni Ginoong Hesukristo nga si Ginoong Hesukristo ato man ang Ginoo, ato man ang manunubos. Mo respeto kay tas inahan sa mayor, mo respeto kay tas inahan sa kapitan, inahan sa kagawad, inahan pa ka sa atong manunubos, dili na to tahuron. Ayun. Dumating yung panahon na siya ay pinag-initan ng makasamahan niyang pastor kasi pinapangaral na niya kung yung ina ng ating mayor, ating ginagalang, ina ng ating kapitan, ating ginagalang, how much more yung ina ng ating Panginoon, wag di natin ginagalang, kailangan galangin natin kung sa paanong paraan natin ginagalang ang nanay ng ating kapitan, ang nanay ng ating mayor, bay mas lalo natin galangin ang nanay ng ating Panginoon na si Mama Mary. Dahil doon sa pinapangalan ng yon, pinag-initan siya ng mga pastor. Dito nagsugod, nangasuko mga kaigsunan, ako mga kauban ng mga pastor, hantong nga di na ko nila gailhon. Ayun, doon nagsimula hanggang sa hindi na siya kinikilala. Di na ko nila gailhon nga kauban mi, di na ko nila gatagdon. Hindi na siya kinikilala na kasamahan nila, ayaw na siyang pansinin. Hinuon na pila mga kaigsunan nga, nagpabilin gyapon nga, amigo mi, pero di na may gahiskot mahitungod sa mga pagtulunan sa simbahan, kay mahimo mang debate. Ayun, so mayroong iilan lang naman na mapansin pa rin pero hindi sila nag-uusap patungkol sa doktrina dahil tiyak kakaroon na talaga ng debate. Muna mga kaigsunan ang nahitabo sa akong kinabuhi. 2012 February 2, dito ang pinaka-crucial point, no, ang turning point sa tanan. Hindi ko kalimot niya na mga kaigsunan, kaysa akong pagka-TV evangelist, katong nangasuko ng mga pastor sa ako, nawala na ako, blacklisted na ako, anay mag-invite sa ako sa mga pastor, magwali. Ang nahitabo mga kaigsunan, nahimo kong habal-habal driver. February 2, 2012 dahil doon wala na nag-i-invite sa kanya sa pangangaral, na blacklisted siya dahil sa pinapangaral niya na gumalang kay Mama Mary. Ang nangyari, naging habal-habal driver na lang siya. Hindi na ko na ikaulaw. Hindi niya kinakahiya yun. From TV evangelist, kay nausab naman nga akong panglantaw sa akong pagtuo, dili naman ko gaagin sa simbahang Katoliko. So from TV evangelist, nahimo kong habal-habal driver. Yan, dahil sa hindi na niya kinakalaban ng Katoliko, hindi niya sinisiraan ng Katoliko na, then nabuksan ang kanyang isipan, from TV evangelist, naging habal-habal driver na lang siya. Sa akong pagkahabal-habal driver mga kaigsunan, usa ka higayon niya na dili na ko kalimutan, February 2, 2012. Buntag sayo dito sa among panimalay, bana kong asawa, bana kong anak, kasamtangan tayo buro sa kong asawa ni Anto. Ang nabilin sa mong sudlanan sa kaning bugas mga kaigsunan, isa na lang gid ka kumkum. Isa na lang gid ka kumkum nga bugas. Unya ang nabiling nga kwarta sa akong bulsa mga kaigsunan, 5 pesos na lang yun. 5 pesos na lang. Tungod lagi kay gigasahan ta ning gitawag nga panghuna-huna, na logical man ta nga pagkatao, atong gigamitan og mathematics ang 5 pesos. Pagkatong isa ka kumkum nga bugas, anak ko, at least makasurvive lang karong buntag, makakaon lang gamay ang akong mag-ina. Ang isa ka kumkum mga kaigsunan, akong gisulod og kaldero, akong giluto, gidaganan nako og tubig sa tinguha nga mahimo siyang lugaw, at least makaisigop mig sabaw nga ini. Unya ang 5 kay di man makapalit og sudan, akong gihimo nagpalit og tabliya nga tag 3 pesos sa isa. Sa sa una tag 3 ang tabliya. Ang 5 gikuhaan og 3, ang nabilin 2 na lang. Unya ang 2 gipalit og isa ka stick nga asukar, brown sugar. Unya kining brown sugar mga kaigsunan, parisan ni og tabliya, ibutang nimo sa kaldero nga naay lugaw, mahitabo na champurado. Sa ato pa,
ang akong katuyuan magbuhat og sampurado. Unya mga kaigsunan, sa panahon nga ako na siyang tan-awon kay ilunod na nako ang tabliya, ilunod na nakong asukar para may mong sampurado, wala nako damha, wala nako kamalandunga, ug wala pud nako handuma mga kaigsunan nga ang isa ka kumkum nga bugas nga sa sulod sa dako nga kaldero nga gibutangan nako og daghan nga tubig sa katuyuan nga mahimong sampurado makasigop sa to mga kaigsunan. Sadyang ni abri ko sa maong kaldero, to God be the glory. Nakurat ko mga kaigsunan kay wala dama, napuno ang isa ka kaldero. Napuno sa sakto nga pagaluto. Karon, kay dili man lagi ko diretso mutuo without enough nga reason, kay mahilig lagi ta magunahuna kay chess player man, akong gidibati ang akong kaugalingon. Ingon ko, imposible ba kayo nga milagro ni? Ningon ko, posible, tungod sa kadaghan sa tubig mo nang nitubo siya na puno ang kaldero. So akong gihawiran karon ang kanon. Dabi mga kaigsunan kay sakto man gid nga pagkaluto. Sakto gid nga pagkaluto. Ningon na pug ko nga kung kini napuno tungod lang sa kadaghan sa tubig, dapat unta lata unta paghawid lata unta ang kanon. Dabi kay dili man sakto man gid pagkaluto. Nagunahuna na pug ko. Dili ka ha, posible nga ang katong bugas, tubuon nga bugas mo hinungdan nga napuno. Pero ako na pong gi-analyze, gi-calculate ang possibilities. Dili pud unta, bisag unsa sa katubuon, dili pud unta inadto ka puno. Kay sobraan na kay isa ra gud ka kumkum nya napuno ang isa ka kaldero nga dako. Dito na din ko sige pamalandong. Katong panahon ng mga kaigsunan, wala akong faith katoliko na pero wa pa ko ni surrender sa katoliko. Dili ina nakadali ang pag-surrender. Kay daghan ang mga suko nimo mga kauban nimo. Kung akong asawa pod mga kaigsunan, dili mo sugot. Kay since birth man akong asawa, membro man sa Pentecostal Church of God, pisigami man siya. Okay. Diretsahin ko na. Yung sinabi niya ganito, February 2, 2012, ang kanilang bigas, isang isang kamao na lang yung kanilang bigas, no? Sa kakumkum. At yung kanyang pera sa kanyang bulsa, 5 pesos na lang. So, ginawa niya, niluto niya yung bigas na isang ano ba sa Tagalog yung kumkum? Parang ginanyan mo lang ba? Dinamihan niya ng tubig para maging lugaw. Tapos yung kanyang 5 pesos, pinabili niya ng tabliya. Meron kasing sachet dating tabliya, tag 3 pesos lang. So meron pa siyang sukli na 2 pesos, 2 piso. So ang reason niya, tapos yung piso, binili niya ng isang stick ng brown sugar para ipangtimpla doon sa sampurado. So nagtaka siya kung bakit pagbukas siya sa kaldero, napuno yung kaldero ng kanin, hindi naman lugaw, kundi tamang timpla ng yung pag nagsaing ka, di ba iba pag nagsaing ka hindi naman yan ganyan yung lugaw. Iba ang lugaw, iba yung sinaing. Ang nangyari nang binuksan niya sinaing, hindi lugaw. So ayaw niya maniwala na yun ay isang milagro. So ang nangyari, dinidebate niya sarili niya. Siguro sa bigas yun. Siguro malakas tumubo kaya ganun. Pero hindi ganun ang resulta eh. Talagang sinaing. Talagang sinaing. At na panahong yun, yung kanyang isip katoliko na, pero hindi siya agad nag-surrender. Pareho kami dati. Ako dati floating pa ako, siya ganun din. Hindi basta-basta na bumalik sa katoliko. Tuloy. Karon, at tungtungura na malandong kong ningon. Gihulagway o gipasinati kanato, gignano ko asawa, sa atong Ginoo, nga kung barugan nato ang kamatuoran, dili ta niya pasagdan. Dili ta magutman. Kay gihulagway ang pagkaon, nga ang Dios mo provide yun sa atong panginahanglan, kaya pagkaon kinahanglan man. Yun. So, yung kanyang asawa ayaw rin maniwala kasi
dati nga member nga nung sinasabi niya Pentecostal Church of God tapos yung in-explain niya paano mayayari na yung ginawa niya sana sampurado hindi pa nalalagyan ng tabliya, lalagyan pa lang niya sana kasi hindi niya nilagyan kasi sinaing ang resulta. At ipikika ko na convince yung asawa niya, pikinggan natin ha. Unya napuno man ang kaldero. Kabalo mga kaigsunan ni ila ko, nagpasalamat sa Ginoo. Ni come out nga pangunahuna nako. Nga milagro gito sa Ginoo. Napaiyak siya. At para sa kanya yun ay isang milagro. Kalain mo, luto ka ng lugaw, gagawin mo champurado, tapos pagbukas mo ng kaldero para lagyan ng tabliya, ang resulta sinaing. Katong adlaw mismo ni adto ko sa parokya sa Taguluan. Ayun, nang araw na yon, siya ay pumunta sa simbahan sa parokya ng Taguluan. Simbahan sa Taguluan, kita Taguluan monggo. Dahil taga-Taguluan siya. Kunya akong tigna ng maong pare, si Monsignor Cabilian. Siya ay lumapit sa pare. Senyor, 2010 pa lang na-shaken na akong faith as a Protestant pastor, as a TV evangelist. Pero naka-decide ko, karon lang yun. Bibo pa yung kitong panahon na kay pista man ito sa Taguluan. Pero ang amo mong gipoy anak tumulan, dili apel sa pista. Mo na hinungdan mga kingsunan, pagkato na ako sa iya, gidawat ko. Itudluan din ko sa pagpangumpisal. Kaya pati natin na din ko nila og meeting sa Catholic Faith Defender para makatuon ko. Ang tinuod, gidawat na ko sa pare, pero ang mga Faith Defender at tungtungura, ang mga safety, dili pa ko nila gadawaton, kay matod pala itong uban, ako na istorya. Imposible kuno kay mga kaigsunan nga ako, as a TV evangelist, mobalik sa Katoliko nga simbahan, ang Katoliko daw kuno libre, walay bayad. Dili para sa among mga pastor, dili para sa among mga dami nga sako, isa ka TV evangelist. Madali ra kay mga kwarta. Na may mag-pledge sa mo, na may tithes na mo, na may offering na mo. Nya gitudloan man namo ang among mga membro nga mahimong generous, manghinatagon. Muna nga dili gatuwang uban, pero grasya sa Ginoo akong ipakita nga akong pagka matinud-anon sa pagsurrender sa simbahan Katoliko. Grasya sa Ginoo, nakita po nila kunya ang nakatsada pag dinhi mga kaigsunan, dili lang kato ang ulahi nga milagro nga akong nadawat. Okay, wala, masyado na mahaba. Ito sinabi niya, February 2, 2012, di niya makalimutan sa araw na yan, siya ay pumunta doon sa parokya sa Taguluan. At sinabi niya yung pare na siya ay 2010 pa lang na shaky na yung kanyang pananampalataya. At gusto na niya magbalik sa Katoliko. Ang ginawa dito, tinanggap siya ng pare, tinuruan siya kung paano magkumpisal. At ng araw na yon, maraming tao sa Taguluan kasi piyesta sa Taguluan. Yung kanilang tinitirahan hindi kabilang sa piyesta. Hindi kabilang. Pero yung kung saan nandoon yung simbahan, sila yung kabilang sa piyesta. So, tinanggap siya, tinuruan siya kung paano magkumpisal. Yun. Okay. Sa panahon nga, gasangyaw na ko isip, membros. Pero yung mga Catholic Faith Defender, hindi daw siya matanggap kasi nagdududa sa kanya. Imposibleng mangyari. Isang TV evangelist ng Protestante, magkakatoliko. Kaya napaka-imposible itang mangyari yung gano'n, no? Parang ako ba, nung si Alfie Angeles napabalita na nagkatoliko daw, nung una, aaminin ko, ako'y nagduda. Totoo kaya ito sinasabi ni Alfie Angeles? Di kaya ito mag-i-espiya lang? Pero as of na, nakita ko talaga, hanggang ngayon talaga, tuloy-tuloy si Alfie Angeles eh. Pag yan naging pare, naku, sana mangyari, huwag niya kami makalimutan. O, Alfie Angeles, nanonood ka ba ngayon? Huwag mo kami kalilimutan ha, pag pare ka na. O, dalawin mo kami rito. Sana, huwag mo kalimutan yung ating banding, no? Pag naging pare ka na, tuloy. Simbahan Katoliko, sa kahigayon nga na, naadto ko sa lugar sa gitawag nga Claveria, lungsod na nga dili rapod kayo layo sa Taguluan. Pagkato na ko Claveria mga kaigsunan, kay nai-dimisyonan ko dito kay na mga kanang membro sa Katoliko nga nang eskwela atong eskwelahan niya nakabig sa born again Christian gihapon, kugi man kay sila sa mga eskwelahan gisangyaw. Ipaadto ko, nagsangyaw ko unya, nag-open forum. Pag uli na mo mga kaigsunan, duhami sa kong kauban, yung gagaw sa kong asawa kong kauban. Gabiin naman,
Kunya palong ang kanaamong nanghulam rami o motor niya, ang motor walay suga. Guba. Okay, so isang araw sila nagpunta sa paaralan para mangaral kasi yung mga paaralan yun ang mga target ng mga ibang sekta para pangaralan. Sila nagpunta doon at sila nagsagawa ng open forum. At paggabi, pag uwi nila, yung kanilang motor, sira. Karaan niya Krypton. Ay, Krypton. Krypton. Motor, ba't yung Krypton? O ano yun? Basta, yun, sira. Kunya mga kaigsunan, wala na ko dama, gabi mo na ko dili may magabinan, so okay ra sa ako nga walay suga. Naglami ang open forum, dugay na human sa laktod nga pagkaistorya. Nagitgitan mi. Ayun. So, ang buong akala niya, hindi sila magagabi, maabutan ng gabi sa kanilang mission dahil ilan lang namang, yung estimated niya mukhang makakauwi tayo dito, may ano pa, may araw pa. Pero dahil nagkasarapan sa open forum, talagang sila inabutan ng gabi sa daan. Unya ang amo ora yung suga, ang akong cellphone atong panahon na di ko kalimot 1100 nga cellphone. Yung kanilang ilaw nung gabing yun, yung kanyang gamit ng cellphone 1100 ang model. Katong keypad pa bitaw nga gamay kayo niya. Slito nimo long press ang gato yang nasa kilid. Na din siya murag gamay nga flashlight. So gignan akong kauban. Ako may ga-drive. With ang flashlight, ni akong cellphone. Di man na makakaya og pasiga sa dalan kay gamay man kayo. At least man ang imong pasigaan ang atong motor kay pula man ang color para makita mi kung naman galing tabo. Kay sa Claveria grabe man ang fogs niya. Ngit-ngit pa gyud kaayo. Wala man kayo mga poste dito. So nakita mo mga kaigsunan, panaog na mi, panaog ikan sa bukid. Wala dama, kalit ni hunong ng among motor nga gisagyan. Ayun. Nung sila ay patakbo na pa uwi, medyo mafog yung lugar, siya yung driver, tapos yung angkas niya, yung pinsan ng kanyang asawa, pinapailaw yung 1100 na cellphone, nung sila pa nasa daan na, bigla itong tumirik. Hindi kaya mo maklaro ang dalan kay kapag man ang ako galing nga tanaw ng kanadang linya bitaw tunga. Karon nakurat mi kalit mi ana ni hunong kalit unya wa mi nabangga. So nagtaka siya kung bakit daw alam niya mafog yung yung daan. Pero yung kanyang mata nakafokus doon sa linya sa daan, sa linya. No, pero nagtaka siya ba't sila parang nabangga, wala namang nakabangga. Pero gaandar ang makina. Pero gaandar yung makina. Karon lagi kay mahilig lagi ta mag-analyze. Kung ano na. Nahunong man mi nga mura man mi nabangga pero wa pa mi nabangga. Wa po na ako gibrek. Wa po na ako na wala po na palong ang makina gaan. So nag-analyze siya paano na kaya nangyari yun. Warak lang nabangga. Hindi naman nabangga. Tumirik bigla tapos gumanda naman yung makina. Andar gyapon. Ug ang simple kay nga logic, kung mapalong manggaling ang makina, muubos gyapon may kay paubos man. Pero ngano kalit lang to siya, na-stop me. Yun. So, kung sakali daw na tumirik yung yung makina, biglang namatay dahil yung daan ay pababa, kahit napatay na yung makina, tuloy-tuloy pa rin yung takbo nila, pero parang in-stop sila. Lagton ka pag-istorya, nanaog ko akong kauban. Isa, duha lakang na lang o katikang sa Muntiil. Nana da itong murag bangin nga mahulog mi, wa na mo naklaro kay paliko man. Guba pa itong dalan. Kung nidiretso mi, hulog na mi dito sa pangpang. Nung sila bumaba, kasi kaya nga biglang tumigil, parang in-stop sila, tumigil sila. Ano kaya nangyari? Di naman namatay yung makina. Bumaba sila at tininan, dinoborcheck yung daan. Dalawang step lang pala, bangin na. Hulog sana sila sa bangin kung hindi sila tuminto doon. Munang di ko kalimutan ang paghitabo mga kaigsunan. Kay pag tikang nako, pagtanaw nako nga pangpang na, kalit ni tulong akong luha, naghilaka ko, pati akong kauban, naghilaka na. Kay dili na mo masabot.
Unya among nahinumduman unsa ka delikado nga kung nahulog mi adto, dako kay posibilidad patay gid mi. So, ang nangyari, nalaman niya na bangin na pala yung unahan pala noon, dalawang step lang, bangin na pala, napaiyak siya, pati yung kanyang kasama, napaiyak din, napahagulgol sila. Kasi kung sakali na hindi yun dumintot, dumiretso yun, sigurado patay talaga. Luoy kay ang pamilya nga nagulat sa amo. Kawawa naman yung pamilya naghihintay. So dito na ko nakita, another na pud nga milagro gibuhat sa Ginoo. Lain nga milagro pagid mga kaigsunan, kamulo mo yung buhat sa misyon kay pagbalik maguna ko sa Katoliko mga kaigsunan, nabutang sa akong utok na mindset ko nga nawala ko kaniadtos pagka-Katoliko tungod kay sa kakulang sa kaibalo. Daghan pud ako nakita ng mga Katoliko, wala gyud hinanawan sa atong pagtulunan isip Katoliko, mo nang dali ra kay makabig. Yan, sabi niya, mga Katoliko hindi nag-aaral, di sa saliksik, madali niya nakukuha ng ibang sekta. Munang ako kung i-prioritize ang pagsangyaw, ang pag-edukar, ang pagpasabot sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko, harong nga dili makabig. Kay sa akong pud nga prinsipyo, the best way to defend our faith is to know our faith. Ayun, so ang ginagawa niya priority ngayon ay ang pangangaral sa mga kasamahan niya Katoliko para hindi na madenggoy ng ibang relihiyon. Dapat kabalo ka sa itong tinuhan para dili ta basa-basa makabig. Karon, sangyaw mi, pasakat yamon pabukid, multicab to, tingali mi tunga pa lang mi, wala mi kabot ito sumoy, naiburag mi buto. Tapos, padayon mi, gasaguyod, padayon. Pag-abot sa tumoy, gitanaw din sa driver, unsa kong gasaguyod sa aba. Tanaw niya sa ilalom, kanang sa ilalom bitaw sa kuan nga mag-ana-ana bitaw para mutuyok ko din ang ligid. Si tawag ana nga putaw, nag-ana-ana to sa ilalom. Naputol day ay. Ang milagro mao ni. Dapat ingon sa katong driver, dapat kung naputol to kay gasaguyod naman, dapat dili na to siya mutuyok. Dapat ang iya kung ligid dili na pud mutuyok, labi na kay pasakat ra ba mi. Ang iyang gigatingalahan ngano man nga napamisungatungan naputol na, dapat dili na mutuyok ang ligid para mudagan. Pero ngano nagdagan pagyapon siya pasakat, nakaapot pagid mi dito sa ibabaw. Aya dayon minihunong, aya din mo nakita nga guba di ay. Ito pa, isa pang milagro daw. Sila sumakay ng jeep, tapos biglang tumirik sa gitna, pero nakaakit pa sa dulo. Nakapagtataka lang, palating sa taas, nang dinoble check yung ilalim ng jeep, na tuklasan pala doon na yung bakal na nasa ilalim, yung umiikot ng ganyan, na siyang nakokontrol ng gulong, umiikot pa rin siya, pero putol na. Supposedly dapat din na yun uikot kasi naputol na, at saka yung gulong din na dapat iikot yun kasi naputol na yung bakal sa gitna. Nakapagtataka lang, ba't daw nakarating pa sila sa dulo, putol na pala sa gitna pa lang. Igsuon, daghan kaayo nga mga milagro atong masinati diya sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung tinud-anay lang ta nga may pagtuos Ginoo, ug tinud-anay lang pud ta, sincero lang pud ta sa atong gapangbuhaton nga pagpangalagad sa atong Ginoo. Muna mga kaigsunan, taliwala sa mga kalisdanan, kung kalisod lang, grabe nga kalisod. Pero ang grasya sa Ginoo, sufficiente kaayo mga kaigsunan. Igo kaayo ang grasya sa Ginoo. Gibuhi gali sa Ginoo ang mga langgam nga wala ang tanong. Kita pakaha nga iyang katawhan nga mas bililhon pa kaysa langgam. Kita pakaha nga iyang katawhan nga gibuhat sumala sa iyang hulagway. Matud pa sa Genesis chapter 1 verse 26. Kita pakaha nga mga tao nga gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo. Nga gihatag sa Dios iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo, di ba? Sumala sa John 3:16. Mao na mga kaigsunan, kung unsa man atong mga problema karon, unsa man mga kasakitan karon, unsa man ang mga pagsulay nga gakahitabo sa atong kinabuhi karon, parog padayon sa pagtuo sa atong Ginoo, padayon sa pagpangalagad. Ang Dios ra ang mo-arrange ning tanan. Usahay natay mga plano para sa ato makaayo sa atong kinabuhi, pero kung tanaw sa Ginoo na dili ni makaayo sa ato, tanaw sa Ginoo nga makapalayo lang hinuni diya kanato ug sa iyaha, ang Ginoo mismo mo pugong niini, ang Ginoo mangita pamaagi para dili ni mulambo atong mga plano, kay ang gusto sa Ginoo the best para sa ato. Yun, so ang ibig sabihin, maraming milagro nangyayari, lalo na sa simbahang Katoliko, basta tapat ka lang sa pananampalataya mo, at
kung meron ka mang pagdududa, alisin mo na yan. Maging tapat ka lang sa pananampalataya at andyan siya lagi nakagabay sa atin. Muna mga kaigsunan, kini inyong ubos nga alagad Brother June Calunya. Naghatag lang og kamay, mubo lang nga testimony. Shortcut lang in town mga kaigsunan. Ug ang akong trabaho karon, mao gyud ang pag-preach, pagsangyaw, ug ang pagpanalipod sa atong simbahan. Ang akong mga pag-ampo unta, makaabot ko diya sa inyong lugar, asa man ay makaabot ni nga video, aron nga dito ko makahatag og testimony sa akong conversion nga kanang full story na gyud. Kani kay mubo ra man ni, shortcut ra man ni. Labi na kay ako lang i-send sa Messenger kay sa Messenger ba mga kaigsunan, limited po, dili kayo maka-send kung dako kayo. So ako lang gi-estimate lang mahuman ko ani 30 minutes. Ako lang gisgutan kung unsa ko sa una. Ako lang ipahibalo nga dati kong Protestant pastor, TV evangelist. Akong trabaho pagpangatake sa mga pagtulungan sa simbahan Katoliko. Ako lang pong gipahibalo sa unsang pamaagi nga nakabalik ko sa simbahan Katoliko. O karon unsang akong kahimtang isip usa ka preacher of faith defender sa simbahan Katoliko. Kasamtangan mga kaigsunan, ako karon 36 anyos na, adunay asawa 5. Adunay asawa 5, among anak. Klaro na ko kay basig una suban. 5 akong asawa. Una ko asawa, 5 among anak. Kaduha na ko gikasal. Pero the same person. Kaduha tungod kay sa pastor pa ko, nagpakasal mi dito, legit man to, nagpasa man mi sa munisipyo og mga papilis. Rehistrado man ang nagkasal sa amo. Ikaduha tungod kay pagbalik na ko sa simbahan Katoliko 2012, wa man ako gipugos akong asawa. Pag-abot og 2016, ang akong asawa naka-decide na pud nga muuban sa ako. 2016, nagpabunyag akong 4 ka anak. At that time, 4 pa karon 5 na. 2016, kalawang beses siya na ikasal. Una siya na ikasal doon sa Protestante. Pangalawa, 2016, nakasal siya doon sa sa Katoliko na din na-convert yung kanyang asawa at kanilang mga anak. 4 ka anak. 4 na anak. Kunya, ang ako ko yung asawa ni dawat naming duha sa sakramento sa Kaminyoon. So 2016 tibok pamilya nako, grasya sa Ginoo nakabig na nako pag simba sa simbahan Katoliko. Kauban na nako sila, nakabig na nako sila may mga membro sa simbahan Katoliko. O wala dama pagligid sa kapanuhunan, adunay mga igsoon akong asawa nga nabunyagan na po sa simbahan Katoliko. Ayun, so dumating yung panahon na may mga kapatid yung kanyang asawa na taga-ibang sekta na binyagan na rin simbahan Katoliko. No, mga since birth man gina sila mga Protestant. Since birth na Protestante, ngayon Katoliko na. Kaya yung buong pamilya talaga. So karon po na pud may community po mga kaigsunan na may grupo. Na may grupo sa mga faith defender nga kasagara po dati mga dili Katoliko, karon Katoliko na po. So nagpasalamat po ko sa kang Tatay Dudong Lemchua, isa nagtabang sa ako, nagdawat sa ako sa ilang community, gitawag ko Oasis of Love. O karon mga kaigsunan, plano po ko, actually nananghid na ko kang Tatay Dudong, isugod siya. Plano ko nga masugdan, ma-organize sa pag-ayo ang Oasis of Love dinipod sa Taguluan. Taguluan sa Mission Oriental. Karon na itoon mga kaigsunan, March 2, 2023. So gibuhat ni nga video is March 2, 2023. Asam ni makaabot nga video, unta nga mahimo pud ni siya nga kaning matud pa mahimong inspirasyon o magpalikod sa pagtuo sa mga igsuon nato nga mga Katoliko. Yan. So, siya nagpapasalamat kita Tatay Dudong Lemchua na siyang umaruga sa kanila. Siyang tumanggap sa kanila, mga dating pastor na ngayon ay Catholic Faith Defender na. Sila yung siya nagpaalam na maglagay ng Oasis of Love doon sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang video na ito ginawa niya noong March 2, 2023 at kung saan ito makarating, sana ay nadili na unta sila magpadala sa mga lingla sa kaaway o bigas kampo. Sana hindi sila magpadala sa mga panluloko ng mga kaaway o ng taga-ibang sekta. Para mobalin sa bigas nga lain na tinuha. Mga igsuon,
di nila ko taman, dili ako taason, kay limitado ra ba ang pag-upload ani. Kung dako magod kaayo, taas kayo ang makonsum, dili diretso ma-upload. So, talagang salamat. God bless us all. Ako na itong number, kung gusto mong kontak sa ako, 091 tulo ka 7, tulo ka 2, ug 16. Akong balikon, 091-777-22216. Ang isa po na ka number nga aktibo gyapon, 0906-612-6769. Akong balikon, 0906-612-6769. Dagang salamat. God bless us all. Ayun, yun po yung yun po yung ang karanasan ni former Pastor John Calunya na ngayon ay nasa simbahang Katoliko na. Kaya siya mismo yung nagsasabi sa inyo na wag kayong pagpadenggo sa ibang sekta dahil doon niya nakita yung mga panluloko ng mga pastor. Ito ang pinagkaiba, no? Halimbawa, isang member ng Katoliko ng loko. Yung kanya panluloko hindi hindi turo ng simbahan, hindi udyok ng simbahan. Siguro nanluloko lang dahil para magkapera, para makadenggoy. Pero sa kanila talagang ginagawa nila yon para sa kanilang simbahan. At inuudyo ka pa silang gawin yung mga gano'n. No? Picturean mo yung tao, bibidyohan mo yung tao, ilpapadala mo doon sa labas, palilitaw mo na yan na pinapakain nyo, kawawa naman. Araw-araw pinapakain, isang araw lang naman pala. Para ang kapalit noon, $1. Ginagawang puhunan ng mga Katoliko. Kaya ingat kayo. Pag once sila magpa-feeding program, ingat kayo. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po. Naway nagustuhan nyo po ang tampok kong video sa araw na ito. Thank you.